tungkol sa kaguluhan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Thailand at Cambodia nagbabarilan na sa hangganan. Nagsimula nang magputukan ang Thailand at Cambodia sa kanilang pinagtatalunang hangganan. Sa loob lamang ng nakaraang 24 na oras, 9 na katao na ang nasawi dahil sa putok ng rocket at artilleriya. Ayon sa ulat ng DW News, inaakusahan ng Thailand ang Cambodia ng pag-atake sa mga sibilyan. Habang iginiit naman ng Cambodia na ito'y bahagi ng kanilang pagtatanggol sa sarili. Dahil dito, isinara na ng Thailand ang lahat ng border crossing patungong Cambodia. Sa kabilang banda, inanunsyo ng pamahalaan ng Cambodia sa Phnom Penh na ibinababa nito ang antas ng ugnayang diplomatiko sa Bangkok, ayon sa militar ng Thailand. Ngunit may kakaiba sa sigalot na ito kumpara sa mga naunang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Kapwa bansa ay matagal nang nagtipon ng mga tropa sa hangganan. Hindi lang ito karaniwang putukan gamit ang maliliit na armas. Gumagamit na sila ng mabibigat na sandata tulad ng rocket at artilleriya. Ito na ang pinakamatinding karahasan mula noong digmaan ng dalawang panig noong 2011, kung saan libu-libong putukan ang naitala at dose-dosena ang namatay. Nagbabala si dating punong ministro ng Cambodia na si Hun Sen. Handang-handa ang Cambodia sa digmaan. Tatanggapin ninyo ang pinakamatinding ganti. Ang pinag-aawayan, ang Preah Vihear Temple, isang UNESCO World Heritage Site na inaangkin ng parehong bansa. Batay sa mga lumang mapa ng kolonyal na France noong 1907, nasa loob ito ng Cambodia. Ngunit iginigiit ng Thailand na kanila ang mga nakapaligid na lupa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa lumang templo o sa mga mapa ng kolonyalismo. Ang totoo, may kani-kaniyang krisis sa politika ang parehong bansa. Sa Cambodia, ang bagong punong ministro na si Hun Manet ay dumaranas ng kawalang tatag. Itinutulak umano ng kanyang ama, ang dating makapangyarihang Hun Sen, ang tensyon upang palakasin ang suporta ng mga nasyonalista sa pamamagitan ng katapangan laban sa Thailand. Sa kabilang banda, magulo rin ang politika sa Thailand matapos ang eskandalong nag-ugat sa mga leaked na pribadong tawag na ikinagalit ng dating PM Thaksin Shinawatra. Ayon kay Deputy Spokesperson ng Thai Army, Rishabh Thakur, ginamit na namin ang air power laban sa mga target ng militar ayon sa plano. Noong 1962 at muli noong 2013, nagpasiya ang International Court of Justice na pag-aari ng Cambodia ang templo. Ngunit iginigiit ng Thailand na hindi pa rin malinaw ang eksaktong hangganan sa labas ng templo. Pareho silang ayaw tanggapin ang interpretasyon ng isa't isa. Nag-ugat ang bagong putukan matapos mamatay ang isang sundalong Cambodian noong Mayo. Muling bumalik ang tensyon na nagsimula pa noong 2008. Ngayon, ginagamit ng dalawang pamahalaan ang isyung ito bilang national security habang parehong problemado ang kanilang ekonomiya at politika. Mariing kinundena ng Cambodian Defense Ministry ang walang pakundangang agresyong militar ng Thailand na lumalabag daw sa soberanya at teritoryo ng Cambodia. Ang pagsasara ng hangganan ay banta sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa na umaabot sa bilyong dolyar. Apektado agad ang mga mamamayang umaasa sa pagtawid ng hangganan para magtrabaho at magnegosyo. Ang paggamit ng fighter jets at mabibigat na armas ay patunay na lumampas na ito sa karaniwang sagupaan sa hangganan. Hanggang ngayon, wala pang pahayag ang ASEAN. Tahimik ang Malaysia na siyang kasalukuyang tagapangulo ng samahan. Bagamat parehong kasapi ng ASEAN ang Cambodia at Thailand at may obligasyong ayusin ang mga hidwaan sa mapayapang paraan